Hello everyone! My name is Timias. This is your safe space. Welcome to my podcast where theme is to live, to love, to laugh, to serve, and do our purpose. So it's been a while po since my last episode, but now we have a great privilege na meron po akong naimbitahan na isa sa mga women of God that I know, and we will be talking about life, love, career, dreams, and the beauty of God's timing. Kung sino siya at anong storya niya, let's get into it. So hello po, ako po si Ange or Angela, mas kilala sa church bilang Ange. So I'm 28 years old from Lipa City. Yay! Welcome to the podcast, Ate Thank you. Angela. Ano bang prefer mo, Ate Ange, Ate Angela? Ano po ba? Ange na lang. Ate Ange. Kamusta po kayo ngayon, ate? Ayan, masabi ko ngayon ako ay happy. Happy and blessed. Yan. Anong pinanggagalingan ng happiness ng ate ko na yun? Happiness, madaming bagay. Especially starting ngayong taon, nakita ko how faithful the Lord is. Amen, amen. Bago talaga mag-end yung year, talagang si Lord, di siya tumigil na i-surprise tayo ng mga promises niya. Ano po? So ito pong channel na to, it talks about our testimony, our journey, kung paano natin nakilala si Lord. Pero I'm curious, Ate Ange, kasi lahat ng tinatanong or iniimbitahan ko dito sa podcast, hindi ko talaga, yung parang curious talaga ako. I mean, hindi ko pa sila talaga nakakausap sa malalim na paraan. Dito lang talaga sa pod. Pero ayun po, sino po si Ate Angela before accepting God sa kanyang buhay? Ayun, siguro masasabi ko ang isang Angela way back ilang years ago nung hindi ko pa nakikilala ang Lord. Talagang ako ay masasabi kong happy-go-lucky person. Sa akin kasi ay parang gusto ko lang maging masaya. Pero not totally alam ko yung true definition ng happiness noon. Alam ko lang, mabarkada ako, ayan. Umuwi ako sa bahay minsan gabi. And akala ko yun yung true definition ng happiness. Yung madaming barkada, madaming circle of friends, madaming achievements sa buhay. Yun. Pero yun, up until na nakilala ko ang Lord, na nag-define sa akin, ano ba yung totoong joy? Ayan. Anong definition ng joy before, ate? Paano mo siya i-describe ngayon after knowing God? Noon, nung unbeliever pa ang isang Angela, pag sinabing happiness, dami kong achievement, ang tingin ko sa sarili ko, ang taas. Which is, nung nakilala ko ang Lord, doon ko nalaman na yung joy pala is kahit anong gawin ng ibang tao, hindi mananakaw sa'yo. Wow! Amen. And this joy, imagine ate, diba, pag yung joy galing kay Lord, may peace. Tama. And when we say may peace at ang joy, hindi siya yung parang laging ayos lang ang buhay. Hindi naman tayo puro hallelujah lang po sa church, di ka po. Pero nakita ko talaga na kapag ikaw ay nasa Lord, yung joy mo, may peace. Kahit na yung mga bagay na nangyari sa paligid mo is kahit opposite. Kaya hindi ka tuwa-tuwa, hindi ka siya-siya. Pero pagkasama mo talaga si Lord, kakaiba yung pakiramdam kasi nakahandle mo na siya ng tao. Exactly. Ayun. How messy your past was, ate? Tama ba yung Grahams? Grahams! Grammar! Masasabi kong not really messy. But incomplete somehow po. Oo. Kasi, dumating ako sa point na ang dami ko na-achieve, parang especially pag sa academics, sa pag-aaral, parang tingin ko, nagagawa ko naman yung best ko. Tingin ko, napapasaya ko naman ang parents ko, ang family ko, pero, alam mo yun, yung parang at the end of the day, empty ako. Wala kaming tissue. Walang tissue. Yun lang hindi ko na chips meron ako. Tissue wala. Pero grabe ate, no? Grabe kung paano ka pinupuno ng Lord. Amen. Wala ka masabi. Kasi parang ako din po kayo Parang before, nung dumating ako sa church, I think I'm okay nga po. Kagaya ng mga sinasabi ko sa previous pod. Okay naman ako Pero yung tunay palang fulfillment ng puso mo, yung satisfaction talaga, sa Lord mo lang talaga siya matatagpuan. Amen yan.
And kung makakausap niyo po yung old Angela, ngayon sa new Angela na naririto, ano pong gusto niyong sabihin sa kanya? Siguro kung kaharap ko yung dating Angela, sasabi ko na, I'm proud of you. Oh. Kasi bakit? Oo, nandun na yung mga material na bagay, achievements na nakita ng ibang tao. Pero proud ako kasi nagpatuloy ako. And hindi ako huminto for striving. Ano ba yung totoong definition ng joy? Amen. Grabe. And isa sa ate sa pinaka nag-inspire sa akin sa buhay niyo po, narinig ko lang nung nag-testify kayo one time, is your health condition. When God heals you. Healed you already pala. What was the journey, ate? Ayun. Way back 2018, actually, kakagraduate ko lang noon. And during that time, ako ay na-employed. Gumraduate ako June 2018. Then, na-employed ako August 2018 sa Laguna, isang Japanese company. So, ang trabaho ko nung una doon is sales coordinator. So, sabi ko noon, may achievement naman ako during college. Pinilit ko naman na ako ay makagraduate with flying colors. Ika nga. Pero alam mo yun, parang, kasi ako nun kontento ako na after ko gumraduate, may trabaho agad. Kasi 'di ba, laging naririnig sa ibang tao, pag gumraduate ka ng mataas yung achievement mo, mabilis ka makakakuha ng trabaho. Up until nandun ako sa totoong mundo, ang hirap humanap ng trabaho. As in, na-encounter ko no na nasisiraan ako ng sapatos. Tapos wala pa akong natatanggap na trabaho. Mas extreme yung pressure, di ba, ate? Tapos akala ng iba, pag gumraduate ka ng laude, dapat mataas agad yung sweldo mo, di ba? Pero hindi. Doon ako binagsak ng Lord. Yung parang naka-timeline na ako na, pagka-graduate ko, nandito ako sa ABS, nandito ako sa GMA, isa akong reporter, pero hindi. Up until na-pressure ako, na-stress ako, then yun, nakahanap naman ako ng work, pero sobrang layo kasi from communication graduate down to sales coordinator, 'di ba? Sobrang layo. Opo. And sabi ko nga, hindi ito yung path na gusto ko. Pero since bunga nga ng pressure, ginrab ko yung opportunity. Kasi sabi nila, 'di ba, pag may unang nag-offer sa'yo, huwag mong tanggihan. Yun, kaya ginrab ko siya. Then, yun, habang tumatagal, nung December, nandun na yung symptoms nung sakit ko before. Autoimmune disease. Ayan, sabi ko nga, pwede naman yung iba. Bakit sa akin? Parang nag-uumpisa pa ako ng career ko Diba? Yun. Then, it's totally a miracle. Kasi, 2 consecutive years akong nadala sa ospital. And way back 2019, yun yung akala ng family ko. Akala ko, it's the end of the world. Kasi 3 times ako nag-seizure that time. Then, during that time, naalala ko, nung ako ay na-confine, pumupunta yung mga ka-church natin, nagpe-pray, Pero dun ko napatunayan na though ako ay tumalikod sa Lord noon, pero ang Lord ang nagbibigay ng mga tao para bumalik ako sa Kanya. Aww. And ngayon nasasabi ko na I'm totally healed. Kasi walang imposible sa Lord. Kasi sabi ko nga, kung oras ko na noon at kung wala akong purpose, matagal nang wala nga sila. Pero 'di ba, ang Lord ay madami pang purpose, madami pang kayang gawin sa buhay ko. Kaya andito ako ngayon. Amen. Imagine, ate, kung I believe talaga ang Lord ang may hawak ng buhay. He's in control palagi. Amen. And when He said na hindi pa siya tapos sa buhay mo, hindi pa talaga. Kasi hindi, wala kang makukuhang kausap. Hindi. At saka doon ko na-realize na kaya ginawa siya ng Lord sa buhay ko. Kaya sa akin siya ginawa. Kasi gusto din ng Lord na maging living testimony ako sa iba ding nakaranas ng ganon. 'Di ba? Parang kung nagawa sa akin, kaya din gawin ng Lord sa iba.
isipin niyo pong maigi. Yung parang yung mga achievement mo na akala mo talaga ay yun na yung... Minsan po kasi 'di ba pag may na-achieve tayo, yun na yung definition kung sino tayo. Pero hindi pala. Imagine how the Lord defines and sees us. Na anak ko yan, possession ko yan, priceless possession ko yan. At hindi yung mga ginagawa niya at kung anong kaya niyang ibigay, ang definition kung sino siya. Ang definition nun ay kung paano ko siya tingnan at kung sino siya sa harapan ko. Grabe yun. Doon ko din napatunayan na minsan ibabagsak ka talaga ng Lord doon sa mga sarili mong plano, sarili mong desire. Kasi bakit? Mas gusto ipakita ng Lord na may blessing sa waiting. Yes. Diba? May blessing sa pag-iintay at sa obedience. Kasi kung nung time na ako ikinuha ng Lord, 2019, at hindi ako nakakilala, paano pa ako makapagpapakilala ng ibang kaluluwa sa Kanya? Yes. Grabe po kayong gamitin ngayon ng Lord mightily. At kung saan niya kayo dinala ngayon, doon talaga niya kayo nagagamit. Di ko po, kakatuwa. Di ba ate, nakapag-graduate ka din ng, master's po ba yun? Oo. Nito, ng last year. Grabe, tanda ko ate, pinagpa-pray mo pa nun ng schedule mo. Tanda niyo yung testimony niyo na yun. Talagang sabi ko nga yung journey ko nung sa masteral, hindi siya madali. Kasi pinaglalaban ko yung schedule ng Sunday palagi sa prof ko. Kasi during that time, ako ay nasa process. Opo. Oo. And sabi ko, talagang alam kong ang Lord ay hindi naman ang plano sa akin ay maghati ng oras sa church at sa klase. Yun. Kaya sabi ko nga, talagang lagi namang may blessing pag ipinaglaban mo ang Lord. At Amen. hindi ka niya ihuhuli pag siya ang prioritize mo. Amen. Very true, ate, yung Matthew 6 verse 33. When you seek God first, all those things shall be added unto you. And di ba ate, kanina pinag-uusapan natin yung pag-timing ni Lord at kalooban ng Lord, paraan niya din. Naturally, nag-unfold yung mga opportunities. Hindi ka trying hard. Hindi ka yung para ka laging naghahabol. Oo, may isa akong nabasa nito lang. Pag daw kaloob ng langit, hindi mo kailangang ipilit. Diba? Ang para sa'yo kasi, hindi mo siya masasabi mong mamimiss mo. Yes. Kasi ang para sa'yo, kahit madaming umagaw, para sa'yo. Amen. Parang yung devotion nung kahapon ba? Or actually connected yung mga devotion since Bible reading po tayo. Na talagang pag nakasulat na yung pangalan mo doon, pinangako ng Lord, talagang Sa'yo talaga yun. Kahit parang kala mo para sa iba, pero binasbasan niya na eh. Para sa'yo talaga. Kahit paligiran ka ng madaming enemy dyan, True. ang para sa'yo ay para sa'yo. Ate, paano mo nakita yung beauty ng God's perfect timing in all areas? Alam mo, actually, pag pinag-usapan yung God's perfect timing, minsan tayo, di ba? Tayo as babae, minsan parang naisip natin na ano ba yung journey na kahaharapin? Di ba minsan pag sinabing waiting, ay feeling ko matagal, feeling ko madaming risk na kailangang harapin. Pero alam mo yun, pag ang Lord ang nagbigay sa'yo talaga ng pangako at pinanghawakan mo yun, nandun ka sa journey na masasaktan ka, nandun ka sa journey na madaming manda-down sa'yo. Pero once na may pinanghawakan ka pangako ng Lord, wala eh. Hindi mo yung pakikinggan, yung mga, sabi nga mga basher, hindi mo pakikinggan kasi mas pinanghahawakan mo yung promise ng Lord sa'yo. Amen. And yun, yung sa perfect timing in all aspect, masasabi ko talaga na basta lang manatili ka sa presence ng Lord, yung perfect timing, hindi mo siya makikita as matagal eh. Kung ini-enjoy lang yung process, nandun lagi yung excitement and joy sa puso. Amen. And alam mo ate, ang pinaka na-inspire ko nung nakausap kita one time sa kotse ni Kuya. Yung sinabi mo sa akin na nung mga panahon kasing naghihintay ako, nagsiserve at nagpo-focus lang ako kay Lord. And to every woman or ladies na nanonood ng podcast na ito, the best thing to do
habang tayo ay naghihintay ay maglingkod at sumunod talaga sa Panginoon. Kasi parang walang sense ang paghihintay kung wala kang ginagawa na mag-a-advance din sa'yo sa kingdom. Mag-e-expand ng kingdom ng Lord. Kasi doon siya nagiging maganda yung paghihintay kung meron tayong ginagawa. Oo. Na ang Lord pa rin ang nag-glorify. Oo. Lagi ko nga sinasabi, bigyan mo lagi ng rason ang Lord para yung desire ng puso mo ay ibigay sa'yo. Diba? Kasi kung alam niya na, ay, ang anak kong ito ay obedient sa akin, hindi naman siya madamot diba? Sabi nga, diba, lagi, wala namang bagay na mahirap sa Lord at imposible. Devotion ka Diba? nila. Oo. Kung sabi nga, kung kay Sarah nga nagawa dun sa tingin imposible. Diba? Sa atin pa bang mga anak ng Lord? Nag-strike talaga yung devotion sa akin kanina. Ate, parang kagaya na sinend ko sa reflection kanina, talagang parang si Lord, sige, ipakita mo sa akin lahat ng imposibleng bagay na nakikita mo at ipapakita ko sa iyo kung gaano ko kakapangyarihan na kayang gawin posible yung mga bagay na inaakala mong mahirap para sa iyo. Kasi sa akin, Sufficient kasi lagi ang grace ng Lord. Amen. That's the word, Ate, grace. Kasi alam niyo po, pag nakakilala kayo kay Lord, hindi mo na maiisip na it's all about yourself. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil gifted ka, pero i-humble ka talaga ng Lord kasi may mga moments na si Lord hindi siya naghahanap ng... Ito naulit ko lang din po sa youth, noong Fishgen Youth, kasi ako ang kinuha nilang speaker. The Lord is not looking for the most gifted, for the most talented, the wealthiest, or the wisest. He is looking for the most surrendered. Yung ang highest place na narating mo yung paanan niya. Oh. Grabe yun natin. Kaya talagang worship. Worship is our weapon. Especially when we wait. And what was your, ate, greatest lesson na naituro sa'yo ng paghihintay? Sa akin, kagaya lagi ng advice ng kapatid ko, laging may blessing sa obedience. Minsan nahirap sumunod kasi hindi natin alam ano ba yung path, ano ba yung tinuturong lesson sa atin ng Lord. Pero alam mo yun, sabi mo nga kanina, when you surrendered everything to the Lord, yung blessing sumusunod Di ba? And yung sa pag-iintay, maging ka lang, committed ka sa Lord. Kasi sabi nga, ang blessing kasi ibinibigay ng Lord once na alam niyang ready ka. And ang Lord ay hindi bulag at bingi para hindi niya alam kung ano yung mismong pangangailangan. Amen. Hindi na lang yung desire yung need talaga. Amen. Amen. Thank you po! Thank you po. I guess yun na. Marami na yata kaming napag-usapan. Pero ngayon, ate, yung mga blessing na na-receive mo, di ba? Siya naman ay something na pinagkatiwala na sa'yo ng Lord. Kasi kapag hinihintay mo pa lang, iba pa yung prayer mo. Ngayon, ang prayer mo na, Lord, make me a good steward to the blessing that I once prayed for. Kasi iba na yung usapan na natanggap mo na di ka po? Parang nandun pa rin yung challenge. But if the Lord give you the miracle to give it, He will also give you the miracle to handle it. Amen. Kaya thank you, Lord. Naniniwala po talaga akong may magandang timing ang lahat ng bagay. And even in the Bible, waiting is very normal. Buklatin niyo po ang inyong mga Bible and you will see a lot of people na pinaghintay ng Lord at binless ng Lord sa paghihintay. So, yun lang po. Thank you so much, ate, sa conversation na ito. I guess marami na naman akong naidaldal. Ayun lang po. So, thank you so much, everyone, for watching this episode. I hope na bless po kayo at napuno ng conversation namin ni Ate Ange. So, yeah, see you till our next episode. Bye, everyone!